Tawagin niyo na lamang po akong Aris Girl from Dingalan, Aurora. 43 years old. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan bilang isang ina, asawa at isang OFW. Taong 2010, buwan ng Setyembre nang ako ay palaring makapangibang bansa. Nasa panaginip, di ko pinangarap dahil takot ako at may kahinaan ang loob, pero sa sobrang hirap ng buhay, napilitan akong mangibang bansa. Simple lang ang buhay namin noon. May dalawa akong anak na lalaki. Masaya kahit laging kinakapos, pero hindi pala sapat yun pag nakikita mo ang iyong mga anak na minsan papasok sa paaralan na walang baon at minsan walang ulam o makakain, kaya napilitang mag-abroad at napadpad sa bansang Lebanon. Madali lang ang paglakad ng mga papers ko. 2 weeks tinawagan na ako na mag-flight na kami, pero nagka-aberya na taong may naganap na trahedya na naging dahilan para maantala ang pag-alis namin. Dahil sa hostage taking sa mga dayuhan from Hong Kong, may napatay kaya naban ang pag-stop over doon. Naghanap ng ibang daanan dahil ban ang bansang Lebanon. Hirap makalusot hanggang nahanap nila ang backdoor, ang daan Manila to Zamboanga at Zamboanga to Malaysia. Kami ang unang batch na mga Pilipinong dumaan sa backdoor. Ni sa pangarap, di ko hinangad sumakay ng eroplano o barko, pero naranasan ko lahat yan. Eroplano mula Manila to Zamboanga, then barko, Zamboanga to Sandakan, Malaysia for 24 hours. Then stay sa hotel ng Sandakan for 2 nights and 1 day. Then Sandakan to Kota Kinabalu, 8 hours sa bus. Kota Kinabalu to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Lebanon. Umalis ako ng September 14 sa Manila. Nakarating ako ng Lebanon September 17, 2010. Ang tagal ng paglalakbay. Okay naman ang mga amo ko, mababait sila, may 3 anak. Kahit saan sila magpunta kasama ako, kasabay sa pagkain. Then, lagi akong sinasabihang huwag ipapadala lahat ng sahod ko. Pero kaya ako nag-abroad para sa pamilya ko. Kaya wala rin sila magagawa. Every month, pinapadala ko lahat ng sahod ko na $200. $200 lang din. Nang mag 8 months na ako sa kanila, doon na ako nagka-problema sa pamilya ko sa Pinas. Naasawa ko kaya siya may babae din, nakabuntis. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Sa nabalitaan ko, parang gusto ko nang mamatay or magpakamatay. Sa sobrang sakit na nadarama ko kasi bago ako umalis, napakarami naming pangarap na nabuo ng asawa ko. Pero sa mga anak namin para sa mga anak namin sa pamilya namin. Pero mukha magbabago ng isang iglap lang. Buti mga amo ko supportive naman sila dahil sinabi ko sa kanila dahil tatawag ako sa Pinas, sinamahan ako ng amo kong lalaki. Then yun confirm na naglolo ko na nga asawa ko. Di ko sukat akalain na magagawa niya yun sa akin. Ang hirap tanggapin para akong naupos na kandila sa mga oras na yun. Iyak lang ako ng iyak. Buong buhay ko kasi nakasanda lang ako sa asawa ko. Yung mahal na mahal ko siya tapos niloko lang ako. Super sakit. Parang hindi ko kaya. Pero sa kabilang sulok ng isip ko, sinasabi na may mga anak pa ako at na naghihintay sa akin. At kailangan kong magpakatatag. Buti na lang andyan mga kapatid ko, kaibigan at nanay ko na nagsasabing magpakatatag ka para sa mga anak mo. Kinausap ko asawa ko nung una, ayaw umamin. Lagi pa rin kami magka-text hanggang sa iba na ang style ng text niya. Kasi kabisado ko yung style ng text niya. Yung pala yung babae na niya inuuwi na sa bahay namin. Lalo ako nakadama ng sobrang sakit hanggang pinlano kong kitilin ang buhay ko. Bala ko nang tumalon mula roof ng building na pinagtatrabahuan ko. Buti nakita ako ng amo ko at napigilan. At naalala ko ulit ang mga anak ko na paano na sila pag namatay ako. Kaya pinilit kong magpakatatag. Binuhos ko ang oras ko sa trabaho, iyak sa gabi, or pag walang ginagawa. Kaya gusto ko lagi ako may ginagawa nun. Para hindi ko siya maalala, pero pagtapos na, ganun ulit. Pero kako tuloy ang buhay. Need pa ako ng mga anak ko. Kaya binuhos ko sa work ang isip ko. Di pa ako nakaka-recover sa nangyari ng isang araw.
Umalis ang amo kong lalaki. Pinasama ng amo kong babae ang kanilang mga anak upang sunduin ang kanyang biyanang babae sa airport. Ako naman naglilinis ng carpet dahil itatago ko na din. Umakyat yung bayaw ng amo kong babae. Then nagkape sila sa kusina. Tuloy lang naman ako sa aking ginagawa. Na matapos ako, inakyat ko na sa third floor. Then na matapos, naligo na rin ako. Di ko sinara yung bahay nila sa second floor kasi wala akong susi. Pagbaba ko, nakita ko silang galing sa kwarto, saka sila napatingin sa akin at nagtinginan sila. Di man ako umimik, diretsyo na ako sa kusina upang magligpit ng pinagkapihan nila. Doon na pala magsisimula ulit ang kalbaryo ng aking buhay. Akala ko nun, yun ang katapusan ko. Ginawa niya ako ng istorya kaya ninakaw ko daw yung wallet ng mister niya. After 2 days na makita ko sila ng bayaw niya. Sabi ng amo kong lalaki, doon lang nila nilagay sa kwarto nila na di naman ako pumasok doon. Nang magising ako, diretsyo naman ako sa hagdan para maglinis at diretsyo sa garden. Nang magising alaga kong bunso, tinawag lang niya ako para kunin. Di naglaro kami sa garden. Nang magising ang alaga kong bunso, tinawag lang niya ako para kunin. Di naglaro kami sa garden. Then bumalik na siya sa kwarto. Nang magising ang asawa niya, naghanap ng wallet. Wala na. Tinanong lang naman nila ako kako hindi ko nakita. Akala ko okay na ng hapon. Nagaya kami para papunta sa villa nila sa Saida. 2 days na kami doon nang makita niya ako may kausap na Pinay. Katulong din ng friend niya na tawagin niya ako at pinagayak. Sabi may pupuntahan daw kami. Doon pala sa agency ko pero sa bahay nila. Kasi linggo at nasa Saida rin. Pagdating pa lang namin doon, hinila niya ako at sinabing nagnakaw ako. Pagkakita sa akin ng may-ari ng agency ko, sinampal niya agad ako. Di na inintay na magpaliwanag ako. Doon ko naranasan na feeling ko, katapusan ko na. Buong mukha ko puro na pasa, labi ko dumudugo na at mata ko black eye na. At namamaga na lahat. Pati katawan ko, di pa siya nasiyahan sa sampal. Kinuha niya ang sinturon at nagupitin ako sa likod at braso. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili ko. Hanggang buo kong katawan na manhid na. Then wala na rin akong mailuha. Naubos na sa pagluloko ng asawa ko, then dumagdag pa ito. Habang hinahagupit niya ako ng sinturon at sinasampal, salitan yun. Inihanda ko ng sarili ko, sabi ko mas okay na siguro yung mamatay na ako. Dahil sa sakit na ginawa ng asawa ko, pero nangahagupit niya ako muli ng sinturon. Sumigang yung asawa niya nakalas. Napapitlag ako at parang nagising na. Hindi pa pala ako dapat mamatay. Kailangan pa ako ng mga anak ko kaya sinugod ko yung amo ko at binigay ko pa kabilang pisngi ko. Sabi ko sige, yan pa kabilang pisngi ko kung dyan ka sasaya. Ikaw ka akong sinungaling. Hindi ako nagsasalita na Ikaw ka akong sinungaling, hindi ako. Na magsasalita na ako tungkol sa kanila. Nakita ko, sinabunutan niya ako, din hinilan na siya ng asawa niya para iuwi. Ang sabi magkita na lang kami sa agency. Pagbaba ng Beirut, kaya di ko na nasabi ang sasabihin ko. Nung makaalis sila, ilang hagupit na natikman ko mula sa agency ko. Then sabi niya matutulog na ako at maaga kaming bababa kinabukasan. Pero di na ako nakatulog. Kinausap ako ng Pinay na katulong niya, sabi umamin na daw ako. Kahit hindi ko ginawa. Para di na ako masasaktan. Kako ba't ako aamin ang hindi ko ginawa? Aamin ako pagkatapos na ipalabas sa akin yun nawala. Ano kako ilalabas ko? Kako may awa ang Diyos kaya alam niya kung ano ang tunay na nangyari. Alam ko din na hindi niya ako pababayaan. Siya lang kasama at karamay ko dito sa malayong lugar. Kinabukasan maaga umakyat yung tatay ng agency. Tatay ng agency ko, inaya ako magkape sa kanila. Mabait naman mga magulang. Kahit asawa niya, sabi nila pinagdadasal daw nila ako kasi unang kita pa lang nila sa akin, alam nila na di ko yun magagawa. Na mabait ako, sabi ko salamat. Tinapit nila ako sa balikat. Sabi nila mabait naman daw yung anak nila. Pagod lang daw siguro dahil maraming mga tumakas na Pinay sa kanila mga amo. Nainayos niya. Tumingo lang ako.
Pag-akyat ko, gising na nakagayak yung agency ko. Baba na kami ng Beirut. Tinanong kanya ako ulit. Din sabi ipapalay detector daw ako. Kaya kako, okay lang din naman ako takot. Kasi di ko naman yung ginawa. Nainom na yun kako malaman ng totoo. Pag sinabi kako na lie detector na yun, nakinuha ko, fine, patayin mo na ako, sabi ko. Sabi niya, di kita papatayin. Didiretso tayo ngayon sa pulis. Okay lang kako din, napangiti ako. Kasi nang paglabas na kami ng bahay, yung nakasabit na kuro sa may pinto, biglang lumiwanag at napawi ang lahat ng takot ko. Kaya ako napangiti, pero niwala ko sa isang himala. Na nakita niya ako, sabi niya, ba't daw akong ngiti? Pupunta kami ng pulis. Kaya siya ganun daw sa kulungan. Kako hindi ako takot kasi alam ko kasama ko si Lord. Hindi niya ako pababayaan. Nasa tama ako kaya di ako natatakot. Na makababa kami sa Beirut, tinawagan siya ng madam ko. Ayaw pumayag at magbayad para sa lie detector. Kako kasi siya ang sinungaling, sabi niya. Pinalitan ko finish contract ng 2 years pero hindi naman, 7 months lang siya sa kanila. Nakatingin siya sa akin at sabi yan din sabi sa akin ng kunin kanya. Kaya yan palang ang pinakpakinggan ng panig ko. Pumunta kami doon sa bahay ng amo ko nung hapon, hindi sa pulis, at nakita niya walang kapitbahay. Malayo sa tindahan at matanda na yung asawa niya. Yung bayan niya, kaedad lang niya. Kaya sabi niya, din sabi ng amo ko nasa CP ko daw at sa notebook nakasulat ang mga ka-text ko at katawagan. Sabi, binila niya ako ng SIM noon. Nagpabili ako ng load lagi kalta sa sahod. Nung magloko ang asawa ko nang tingnan nila, puro mga away namin ng asawa ko at babae niya. Mga nakasulat doon. Inililipat ko talaga sa notebook para pag-uwi ko, isampal ko sa pagmumukha niya. In English ng Pinay ng sekretary niya, lahat ng mga nakasulat doon. Awang-awa sila sa akin nang mabasa ang mga yon. Then sabi ng amo kong lalaki, please, mag-stay daw ako ulit kasi hinahanap ako ng alaga kong bunso. Ako hindi ko na kaya. Kinuha ko na lang mga gamit ko din. Sumama ako ulit sa agency. Kinokontak ko asawa ko pero hindi ko siya makontak. Nagpalit siya ng number. Yun lang naman ang kabisado kong number in case of emergency pero wala. Buti binalik CP ko kaya nakatawag ako sa nanay ko. At nasabi ko lahat ng nangyari. Sabi nila uwi na lang daw ako. Pero naisip ko pag umuwi ako, ano ibubuhay ko sa mga anak ko? Kinausap din ako ng agency at ihahanap daw ako ng bagong amo. Sisiguraduhin na niya na mabait at kilala talaga siya ng Pinay. At kilala niya ang Pinay. Stay ako sa agency din sa bahay ng Pinay na sekretary niya ng 5 days. Din kinausap ako, nanghingi naman siya ng sorry. Kako lang sa kanya, okay lang pero sana bago ka manakit ng mga aplikante o mga katulad ko, pakinggan mo muna ang side nila. Huwag ka kako manakit agad. Sabi niya, it's okay, it's my fault. Then, sinundo na ako ng bago kong amo. Until now, nandito pa rin ako sa kanila. Mag-10 years na ako dito sa June 9. Tinaasahod ko. Then, nakontak ko na rin ang asawa ko. Lahat may BF na ako ng 2012. Ba't lalo ako nasaktan? Dahil nasa bahay na namin ang babae niya. Inuwi niya na sa bahay namin. Super sakit pa rin. Nang magbakasyon ako, naayos naman namin. Sabi din na uulitin hanggang bumalik ako ulit dito sa Lebanon. At binilan ko siya ng motor na Yamaha 150. Binali ko sa amo ko nang makabalik ako 5 months salary yon. Pinangcash niya din, nagpadagdag pa ako ng more than 3 months after 1 month. Dahil pang paggawa siya ng sidecar. Okay lang naman sa mga amo ko magpa-advance salary na matapos yun. Nabalitaan ko nagkaayos na naman sila ng girl. Back na naman ako sa sakit na naramdaman ko. Lahat lagi ng kaangkas sa motor. Nagtuloy ang bangay namin, ganun din si girl. Minsan girl na nagchat-chat sa akin. Nagpapanggap na siya, yung asawa niya. Pero nahuli ko na naman kasi. Alam ko ang style. Big chat ng asawa ko. Hanggang nakapag-desisyon din ako ng pasakitan din siya. Nakipag-chat din ako sa iba. Parang hindi ako magmukhang kawawa at nag-post ng picture ng BF ko. Kunwari na taga-Saudi.
Kunwaring natagal sa amin pero nag-work sa Saudi. Nang makita niya yun, lagi na rin silang nag-aaway ng girl. Uuwi sa kanila pero lagi rin bumabalik. Pasalamat na lang ako dahil kahit ganun, pag nagpapadala ako sa kanya, lalo na nung nandun mga anak ko, di niya ginagamit sa pangbabae niya. Pero di rin ako nakaipon dahil nasali ako sa mga online. May isa pa akong nasalihan, nakapag-join ako dun, umabot ng 100k kaso wala rin nangyari. Then bigay dito, bigay dun. Ang ginawa ko, kaya walang naipon. Minsan, nung umuwi ako, nagkita kami ng girl. Nakipagkita siya sa akin sa Mega Mall. Akala daw niya okay na kami. Kasi ayaw ko na sana ng gulo, kaya nakipagplastikan na lang ako sa kanya. Sa chat, na okay na, tanggap ko na sila na ng asawa ko. Kaya na nagkita kami, mas matapang pa siya sa akin. Lakas ng boses niya, pinagtitinginan na kami ng mga tao sa mall. Tinawagan ko asawa ko, pinapapunta ko doon para magharap-harap kami tatlo. Pero sabi, gagabihin siya. Ako naman need kong umuwi sa mga anak ko sa Nueva Ecija. Kaya di ko na siya hinintay. Yung girl ang naghintay sa kanya din sila dumiretso sa bahay ng girl sa Taguig. Kinabukasan na siya umuwi. Kako isama niya na at magharap kami sa barangay. Magpirmahan pero di niya sinama. Di niya nagsama pa rin kami sa iisang bubong. Ayaw niya makipagharap sa akin sa barangay at nagpirmahan kami. Hanggang bumalik na ulit ako dito sa Lebanon. Inatid niya ako sa airport. Then chat ng chat yung girl. Sige punta ka sa airport. On the way na kami. Then yung nagkita kami sa airport kasama pa panganay ko nun. Then nag-uusap kami. Yung girl ang pinili niya. Tinago ko ang sakit. Di ko pinakita ang pagluha ko. Then nag-congrats ako sa girl at sa asawa ko. Then pumasok na ako sa airport. Sabi ko sa sarili ko, mula ngayon kakalimutan ko na siya. Doon pa lang nag-unahan mga luha ko. Hanggang makasakay na ako ng eroplano. Kakalimutan ko na siya. Kahit magka-chat, di ko nire-replyan. Binla ko siya kaso minsan gawa sila ng ibang account. Then ginawa ko. Pinost ko na may BF na ako sa video call. Isang lalaki from Turkey. Mabait siya at naging BF ko. Chat-chat at video call. Saglit lang din kasi nahihiya siya. At pagkausap ako, di makapag-English masyado. Umabot din kami ng 2 years. Usapan namin magkikita kami ng Pinas pag uwi ko. Punta siya doon. Noon pa lang din ako nag-iipon. Nag-extend para kunin ko bayad ticket. Hanggang nakaipon ako at nagpapahanap ng bahay o lupang mabibili sa lugar ng nanay ko. Hindi na ako umuwi sa bahay namin. Ibibigay ko na yun sa kanya. Kumuasawa ko pa rin siya at tiwala ako sa paggawa niya ng bahay. Dahil isa siyang karpentero, mason, sa kanya ko pa rin pinagkakatiwala ang naipon ko. Kinuha ko sa anak ko yung number niya. Then yung girl niya, nabalitaan ko na nag-abroad na rin at parang nagkalabuan na sila. Pero kako din ako makipagbalikan dahil may BF na ako. Nakabila ko ng bahay sa halagang 200k. Ipinangalan ko sa anak ko kahit asawa ko ang nandun at nakipag-transaction. Nagawa lang sila ng kasulatan na nabili yung house and lot na yun. Wala pa kasing titulo. July 21, 2017 na mabili ko yun at March 18, 2018 na magbakasyon ako ulit para ipagpatuloy ang bahay na nabili ko. Doon ako sa nanay ko tumuloy. Di niya alam na umuwi ako. Nag-chat lang sa kanya ang bunso ko din. Pumunta kami sa isang lamayan na malapit sa kanila. Nag-chat ang bunso ko at nagpasundo kaya nagulat ako pagbaba namin ng jeep. Nandun yung tricycle namin at siya. Sabi daw ng anak ko sunduin niya kami. Hanggang magkaayos kami din sabay na kami umuwi sa bahay na nabili ko at nangako siya na magbabago na. Sino ba naman ako para tumanggi? Mahal ko pa rin siya at yun din gusto ng mga anak namin. Sa ngayon po mag-3 years na naman ako. Magti-3 years na naman ako dito sa awa ng Diyos. Ipinakita niya talaga na bago na siya. Naging mas mabuti siyang ama at asawa. Siya tigagawa sa bahay namin paunti-unti. Then pag nagkuha ko, extend ko for 2 years. Ngayong March, ipapagawa niya ng tindahan para mag-for good na ako sa Pinas. In God's will. Sa mga kapwa ko po OFW, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kahit gaano man po kabigat ang napagdaanan natin sa buhay, makakaya po natin sa tulong ng ating Panginoon. Sabi nga habang may buhay may pag-asa at higit sa lahat po matuto tayo magpatawad at magbigay ng pagkakataon para sa ating mga mahal sa buhay.
at higit sa lahat para sa pamilya. Lahat po tayo nagkakamali, wala pong perpekto. Maraming salamat po sa lahat. Naway may napulot kayong aral sa aking kasaysayan bilang isang ina, asawa at OFW. Saludo po sa ating lahat ng mga OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya. God bless po sa ating lahat.